Sa isang maliit at tahimik na lungga nakaupo si Dinong Daga. Tahimik siyang napatingala habang may iniisip na mabigat sa kanyang puso. Malapit na ang kaarawan ng kanyang inay, ngunit wala pa siyang maibigay na regalo. Napabuntong hininga siya habang iniisip kung paano siya makakapagpasaya. Hinahanap ni Dinong ang bawat sulok ng lungga, kahon, istante, at maliliit na gamit, ngunit wala siyang makitang angkop. Sumilip siya sa labas at minasdan ang mga tindahan sa malayo. Alam niyang wala siyang sapat na pera para bumili ng regalo. Muling napabuntong hininga si Dinong, ngunit biglang lumiwanag ang kanyang mukha. May isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kapirasong kahoy, martilyo, pako, pandikit, at makulay na laso. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa harap niya. Sinimulan ni Dinong ang kanyang ginagawa ng buong tiyaga. Tahimik ngunit determinado ang kanyang mga galaw. Pop, pop, pop ang tunog ng martilyo habang siya ay abala. Gupit at dikit ang buong araw hanggang mabuo ang kanyang regalo. Nang matapos, maingat niyang inilagay ang ginawa sa isang kahon. Tinalian niya ito ng makulay na laso at napangiti siya. Kinagabihan, mahimbing na natulog si Dinong. Sa kanyang panaginip, nakita niyang masayang-masaya ang kanyang inay. Madilim pa kinabukasan nang gisingin niya ang kanyang inay. Isang halik at masiglang bati ang kanyang ibinigay. Dahan-daang binuksan ng kanyang inay ang regalo. Tinanggal niya ang laso at ang balot ng may pagtataka. Isang lumang larawan nilang maghina ang kanyang nakita. Nakalagay ito sa isang kwadrong gawa mismo ni Dinong. Napangiti ang kanyang inay at mahigpit siyang niyakap. Puno ng pagmamahal ang kanilang puso sa sandaling iyon.